But I could be wrong. I could be wrong. Pero ang napansin po natin is after announcing the House Prosecution Team, napakadami pong private prosecutors ang dinagdag dito sa Yes, oo. House Prosecution Panel, di ba? Kaya yun po yung impression na nalilikha nung pagdagdag nila ng ng abogado na baka hindi kaya ng House Prosecution Team in itself gampanan yung tungkulin nila, kaya kailangan magpasok nitong mga private prosecutors. Opo, pero yung papel ng private prosecutor same din doon sa nasa House Prosecution Panel. Yes. Ganon din po yun, Jay. Parang suporta lang during sa cross-examination. Ngayon, Okay, so yung prosecution, ang trabaho niya is patunayan yung mga articles of impeachment o yung mga di umanong paglabag ni Vice President Sara sa konstitusyon man o sa batas na para sa kanilang palagay impeachable offenses. So yun ang trabaho nila, yun ang magprepresenta sila ng mga testigo at ebidensya na susubukan nilang patunayan yung mga impeachable offenses na linagay nila doon sa articles of impeachment. Yung defense naman, yung defense panel ni Vice President Sara Duterte, ang trabaho nito ay depensahan syempre si VP Sara at patunayan naman na hindi siya nag-commit nitong mga impeachable offenses or walang sapat na basehan para i-convict si civil offenses na alleged ng prosecution. At specifically for this impeachment, meron din silang mga grounds on technical grounds na para sa kanila ay sapat na i-dismiss itong impeachment complaint. opo. So hindi lamang ang prosecution panel ang may papel na magpresenta ng kanilang mga ebidensya, maging ang depensa po pwede rin po magpakita ng kanilang mga ebidensya laban po sa mga allegations ng prosecution. Hello? Yes, attorney, narinig ho ba ninyo kami? Yeah. Yes po. So, tama yun. Yung prosecution muna ang mauunang mag-present ng evidence nila. Pero habang nagpre-present yung evidence, pwede namang pumasok yung defense para mag-object kung tingin nila ay hindi tama yung pag-present ng ebidensya or hindi angkop dun sa rules on evidence na sinusundan ng impeachment trial court. Tapos pwede rin silang mag-cross-examine ng mga witnesses na ipresenta ng prosecution. Tapos pagkatapos na mag-present ng prosecution, yung defense naman ang may pagkakataon na mag-present ng sarili nilang testigo at ebidensya. Tapos yung prosecution naman ang may pagkakataon na i-cross-examine itong mga testigo at Kilatisin. kilatisin itong ebidensya naman ng defense. Opo. At ang pagkakaiba ho ba? Ano ho ba yung pagkakaiba ng mga regular na korte sa Senate Impeachment Court? Well, unang-una, napakadami po nila. Normally, dapat sa Senate Impeachment Court, 24 dapat sila. Pero alam naman po natin na hindi available lahat ng ating mga senador. So, yun ang malaking pagkakaiba dahil sa normal na korte, isa lang ang judge. Pero dito, sa Supreme Court, meron kang 15. Sa Court of Appeals, pag in-division hearings, may 3. Sa Court of Tax Appeals, ganun din. Sa Sandigan Bayan, 3. Pero ito, we're talking about 20 plus senators, senator judges. Tapos, although pangkaraniwan naman sa Senate Impeachment Court na i-adopt yung rules of court or yung rules na kadalasan ginagamit sa regular courts, hindi rin natin may iwasan na
tignan ito bilang hindi lang legal exercise but also a political exercise. Dahil although dapat sabi na nga din ng Supreme Court doon sa naunang impeachment complaint na dapat ang mga hakbang sa impeachment ay grounded on law, on jurisprudence, on due process, on the Constitution. It's also a political exercise. So numero din ang bilangan dito. So hindi ito purely legal exercise. Opo. At na-raise po yung issue na rin itong tatanong ko po sa inyo, kung po maaari hubang dalawang prosecutors ang mag-cross-examine doon sa witness sa impeachment trial. Parang may nakita po tayong ganong request and hindi po ba? Sa akin magulo po yun na dalawa. Kasi sa regular courts, although pwedeng more than one ang abogado sa isang panig, kailangan pumili ng isang lawyer lamang na magprepresenta ng witness. Kasi napakagulo po nun kung dalawa. Opo. So, ako tingin ko dyan dapat isa lang. Opo. Yung House prosecutor... For orderly procedure lang naman po. Yes, Hindi yes. naman for any other reason. Opo, yan din po yung naging tugon ng defense panel dahil para magkaroon nga ng kaayusan. Ano? Hindi magulo ang dalawang magtatanong. Kasi sa regular na korte, talagang isa lang po, lamang po talaga ang nagtatanong. Yan po yung madalas na sinasuggest po, ina-advise ng judge mismo ng court attorney. Ang tingin ko, ang posibleng rason kung bakit nila hinihingi yan dahil yung House prosecution team, yung talagang galing sa House of Representatives ay hindi naman po mga practicing lawyer yan kaya hindi po siguro sila sanay sa isang actual trial. Maliban siguro doon kay Congressman Jokno, maybe kay Congresswoman De Lima, parang bukod doon baka hindi ganun ka bihasa itong House prosecution team in trial practice. But I could be wrong. Pero ang napansin po natin is after announcing the House prosecution team, napakadami pong private prosecutors ang dinagdag dito sa House prosecution panel, di ba? Kaya yun po yung impression na nalilikha nung pagdagdag nila ng abogado na baka hindi kaya ng House prosecution team in itself gampanan yung tungkulin nila kaya kailangan magpasok nitong mga private prosecutors. Opo, pero yung papel ng private prosecutor same din doon sa nasa House prosecution panel. Yes. Ganun din po 'yun. Jay. Parang suporta lang during sa cross-examination.